Muling nagbago ang katawan ni Odebiao, at habang binibigkas niya ang spell, naging kakaiba siyang nilalang na may ulo ng ipis, katawan ng tao, at ari ng bubuyog. Ang burol sa di kalayuan ay dahan-dahang tumaas, na nagpapakita ng dugo ang mukha. Ito ay kakilakilabot at kakilakilabot, na ang kalahati ng mukha ay isang dugo ang bungo, at ang natitirang kalahati ay puno ng kamatayan. Ang immortal na masamang sanggol ay binomba ng 5 Diyos ng kamatayan ng pag-ibig. Kahit na mayroon itong immortal na katawan, ang mga sugat nito ay hindi magagamot sa maikling panahon. Ang mamon ay nasa pinakamahina nitong kalagayan, na siyang pinakamahinang panahon din para sa kanila. Ngunit gayunpaman, ang mga ordinaryong dayuhan sa antas ng obispo ay mahihirapang makipagkumpetensya dito. Pero iba si Odebiao. Kung mayroon mang ganap na makakalaban sa Lord of the Phantom Walker, at mag-isa itong tatakan sa operasyong ito, tiyak na isa si Odebiao sa kanila. Dahil ang pamilya ay may likas na kakayahan na isil ang Dark Territory. Umunggol. Ikinumpas ni Odebiao ang kanyang mga pakpak ng pukyutan at lumipad sa hangin. Pinagpag niya ang Bone Scepter gamit ang 2 kamay at nagsimulang umawit ng mahaba at malupit na spell. Ang kanyang mga galaw ay parang isang jade rabbit na tumutusok ng gamot, umiindayog sa hangin, at isang malaking halaga ng itim na hangin ang lumabas sa kanyang bibig at buntot na kumakalat. Pagkatapos ang itim na ambon ay naging mahahabang kadena ng mga spells, pinaputukan ang walang kamatayang masamang sanggol mula sa lahat ng direksyon. Ang undead na masamang sanggol ay walang kamalayan sa pag-iwas sa mga pag-atake, ngunit sa pagharap sa mga itim na spell chain na iyon, nakaramdam ito ng labis na pagkasuklam at biglang inabot upang sunggaban sila. Nang hawakan ng malaking gray na braso ang mga spell chain, ang mga kadena ay direktang pumulupot sa paligid nito at ganap na ikinulong ang mga braso. Pagkatapos ay mabilis na sumunod ang iba pang mga spell chain na parang tinik sa laman. Crash! Ang tunog ng mga kadena ay umalinggaw sa lahat ng dako, at hindi nagtagal ay binalot nila ang katawan ng undead na masamang sanggol, at pagkatapos ay humigpit na parang sawa. Wow! Ang undead na masamang sanggol ay nagpakawala ng galit na alulong at biglang nagsimulang mapunit ng buong lakas. Ngunit habang mas matigas ang pagkapunit nito, mas humihigpit ang mga tanikala, na ginagawang imposibleng maputol ang mga ito. Nang makita ito, napangiti si Odebiao at sinabing walang silbi. Sa mahabang taon, ginamit ng aking pamilyang ang dugo ng hindi mabilang na mga angkan at mga kaaway para magsakripisyo para makuha ang kapangyarihan ng sumpa. Hindi ito ganoon kadaling makalusot. Lalong lumakas ang mga panaghoy ng mga undead na masasamang sanggol, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa tenga ng maraming miyembro ng clan, at nabasag ang kanilang eardrums. Binaliwala ni Odebiao ang lahat ng iyon at nagpatuloy lang sa pag-awit ng spell, gamit ang kapangyarihan ng kulam para isil ang undead na masamang sanggol. Ang iba pang miyembro ng pamilya ay hindi rin idle. Ang mga tribesmen, na pinamumunuan ng 3 bayani ng pamilya ay naalis ang lahat ng mga hadlang para sa pangunahing larangan ng digmaan kung saan matatagpuan ang Odebiao. Ang maliliit na ghost walker na iyon ay inspirasyon ng undead na masamang sanggol at sumugod na parang baliw upang salakayin si Odebiao. Ngunit ang mga tao ng angkan ng ay hindi lamang naroroon upang kumain at walang ginagawa. Si Kangxian ay pumailang lang sa langit at ang malalaking pakpak ay tumubo mula sa kanyang likuran na may putok. Siya ay naging isang malaking buitre. Nang ibuka niya ang kanyang mga pakpak, nagpatawag siya ng malakas na hangin na nagpalipad sa lahat ng maliliit na multo sa paligid niya. Si Daichi ay isang user na may kakayahan sa pagpapalakas. Ang kanyang katawan ay lumaki sa lupa at sa wakas ay lumaki sa daan-daang metro ang taas, tulad ng isang itim na skyscraper. Ang kanyang paraan ng pakikitungo sa mga maliliit na diablo ay pare-parehong simple at magaspang, na kung saan ay ang tapakan ang mga ito gamit ang kanyang malalaking paa. Si Guanhai ay gumagamit ng mga kakayahan na nakabatay sa halaman. Ibinaon niya ang kanyang mga paa sa lesyan, at hindi siya masasaktan ng madilim na berdeng kamandad. Mabilis na naging kayumanggi ang kanyang katawan, at ang kanyang bowl ay naging puno ng kahoy. Pagkatapos ay hinihigop nito ang kapangyarihan mula sa lupa at naging mas makapal at mas matangkad. Sa wakas, lumaki siya bilang isang puno ng baobab na daan-daang metro ang taas. Bilang puno ng buhay sa Afrika, ang bungang itinatanim nito ay makapagbibigay ng lakas sa sarili nitong mga tao. Ito ay sumisipsip ng kapangyarihan ng lupa, nagbubunga, at pagkatapos ay bumagsak sa katawan ng mga miyembro ng clan.
Kaagad, ang lakas, sigla at espiritu ng mga tribong ito ay tumaas ng maraming beses. Ang mga tribesmen, armado ng mga primitive na sibat at busog at palaso, ay agad na nakakuha ng kakayahang labanan ang maliliit na multo. Pinangunahan ng tatlong higante ang kanilang mga tao upang labanan ang maliliit na multo, tulad ng kanilang mga ninuno. Ang mga imp ay walang kasing lakas na individual na kakayahan sa pakikipaglaban gaya ng mga sundalong uwak, ngunit sila ay napakalaki sa bilang, may makapal na balat at laman, at napakahirap patayin. Ngunit naunawaan ng lahat sa pamilyang E na hanggat ang pinuno ng angkan na si Audebiao ay maaaring masil ang undead na masamang sanggol, ang maliliit na multong ito ay tataka sa takot dahil wala silang pinuno na mamumuno sa kanila. Sila ay baluktot, masama, duwag, at mapanlinlang, at ang pinakamababa sa lahat ng mga lumalakad ng multo. Si Audebiao at ang walang kamatayang masamang sanggol ay naghaharap pa rin doon. Hindi madaling gawain na isil itong malakas na phantom territory. Dapat siyang umasa sa malakas na pananampalataya ng pamilya upang maisaaktibo ang kanyang mga kakayahan, na lubhang nakakapagod din sa pag-isip para sa kanya. Simple at bastos ang estilo ng pakikipaglaban ng undead evil baby, tulad ng isang masamang bata, nahihirapan at nananangis. Ibinuka nito ang bibig at naglabas ng nakakatakot na energy wave, dumiretso sa Audebiao. Isang energy wave na may hininga ng pagkawasak ang agad na dumating sa harap ni Audebiao. Ikinaway ni Audebiao ang Bone Scepter, at ang langit na puno ng mga shaman spells ay umikot at nag-intertwined sa harap niya, na bumubuo ng isang supernatural na kalasag upang labanan ang epekto ng undead na masamang sanggol. Boom! Nagkaroon ng marahas na pagsabog. Ang lakas ng epekto ng alon ng enerhiya ay lampas sa imahinasyon ni Audebiao at marahas siyang napaalis. Namula ang mukha niya at may umagos na dugo sa gilid ng bibig niya. Ngunit hindi siya tumigil sa kanyang mga aksyon, sa halip ay iniluwa ang isang malaking subo ng dugo patungo sa setro ng buto. Kung mas malakas ang sakripisyo, mas malakas ang kulam. Sinimulan niyang alisin ang bone dagger mula sa kanyang mga braso, hiwain ang kanyang dibdib, at pagkatapos ay ialay ang kanyang puso. Dumaloy ang dugo sa kanyang dibdib, at inilabas ang kanyang mga laman loob na parang hindi kanya, at saka pinisil-pisil. Isang ekspresyon ng sakit ang nabaluktot sa kanyang mukha, at ang dayong sakripisyo lamang ang makakatanggap ng pagpapala ng pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang kapangyarihan ng mga tanikala ng pagbubuklod ay naging mas malakas. Binalot ng mahinang itim na liwanag ang undead na masamang sanggol. Ang mga kadena ay nakabalot sa patong-patong na katawan ng undead na masamang sanggol, sinusubukang isil ito ng buo sa lugar na ito. Bagamat ang paggawa nito ay hindi makakapatay nito, at ang tagal ng selyo ay hindi malinaw, lubos na nakatitiyak si Audebiao na hindi ito maglalagay ng anumang banta sa koalisyon ng tao sa susunod na yugto ng panahon. Dahil mayroon silang mas mahahalagang gawain na susunod na gagawin. Ay ang mamon at ganap na wakasan ang banta ng Devil's Eye sa loob ng walang katapusang mga taon. Gayunpaman, sa oras na yon, ihahandog din ni Audebiao ang pinakamahalagang sakripisyo ng kanilang pamilya ang sarili niyang buhay, at ang buhay ng lahat ng miyembro ng E-clan na kasama niya dito. Crash! Ang kadena ng siling ay humihigpit, at ang katawan ng malaking undead na masamang sanggol ay halos lubusang nakasalikop. Hindi magtatagal bago makumpleto ang sealing ceremony ni Audebiao. Wow! Ang undead na masamang sanggol ay nagpakawala ng galit na alulong, ngunit gaano man ito kahirap magpumiglas, hindi ito makawala mula sa mga tanikala na nagbubuklod dito. Kapag nabuklod, ang undead na masamang sanggol ay mahimbing na matutulog ng napakatagal. Maraming dugo ang umagos mula sa bibig ni Audebiao, at ang pamamaraan ng pagbubuklod ay nangangailangan ng sakripisyo ng kanyang sariling sigla. Nagpasya siyang gumawa ng isang huling walang awa na hakbang at ganap na isil ang walang kamatayang masamang sanggol. Kaya't itinaas niya ang bone scepter ng patiwarik, itinutok ang matalim na dulo ng setro sa kanyang kaliwang mata, at sinaksak ito ng malakas. Sa sobrang sakit ay nanginig ang kanyang katawan at muntik na siyang mawalan ng malay. Ngunit ang masakit na sakripisyong ito ay nagpapalakas din sa kapangyarihan ng sealing chain. Ang itim na liwanag ay kumikislap na parang hininga ng isang sinaunang Diyos, at ang mga tanikala ay biglang humigpit, ganap na nahuli ang undead na sanggol at naging isang malaking itim na globo. Sa wakas tapos na. Si Audebiao ay parang patay na tao sa sandaling ito, at ang gayong pamamaraan ng pagbubuklod ay kumonsumo ng napakalaking enerhiya para sa kanya.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na pakiramdam ng krisis ng kamatayan ang bumalot sa kanyang sirang katawan. Biglang itinaas ni Odebiao ang kanyang ulo, at isang itim na sinag ng liwanag ang tahimik na lumitaw mula sa kanyang likuran, na humampas sa kanyang leeg nang siya ay pinakamahina at nagambala. Umangat ang ulo niya at umikot sa hangin. Puno ng pagtataka ang mga mata ni Odebiao. Hindi niya inasahan na pagkatapos niyang matagumpay na mabuklod ang walang kamatayang masamang sanggol, mayroon pa ring lihim na mga kaaway na maaaring kumitil sa kanyang buhay. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nakita niya ang anino sa dilim, na tahimik na nagpakita, na parang lumalabas sa kawalan, nakatingin sa kanya ng mga matang puno ng pangungutya at pagkamangha. Hindi ko akalain na ang primitive, malahayop na lahi na ito ay talagang may kakayahan na selyuhan ang mga undead na halimaw na yon. Sayang lang at hindi maiiwasan ang pagkamatay mo. Hindi rin maiiwasan ang pagkamatay ninyong lahat. Pumasok si Zhang Yi sa tavern. Malamlam ang mga ilaw at malabo ang mga bintana ng pub, kaya kasing dilim sa loob gaya ng gabi. Tanging sa pamamagitan ng liwanag mula sa mga kandelero sa mga mesa ay malabo ang isang tao na makakita ng ilang kakaibang figura. Ito ay isang malaking lugar na may malalaking tao. Ang panauhin na pinakamalapit kay Zhang Yi ay nakasuot ng gintong baluti na may bahid ng dugo, at ang ginintuang liwanag ay hindi na nakasisilaw, ngunit ang kanyang katawan ay kasing laki ng isang maliit na bundok. Kahit nakaupo, halos doble ang tangkad niya kay Zhang Yi. Si Zhang Yi ay gumawa ng paunang pagtatantya at tinantya na siya ay nasa 6 hanggang 7 metro ang taas. Bahagyang lumubog ang mga mata ni Zhang Yi, at nakita niya ang buntot na lumalawak mula sa kanyang likuran, na makapal at makapangyarihan, na natatakpan ng maliliit na kulay abong kaliskis. Si Odebiao ay nakaupo sa isang hindi nakikitang sulok. Tila hindi niya napansin ang pagdating ni Zhang Yi. Nakayuko pa rin siya at ininom ang alak sa baso. Mayroong 5 o 6 na bisita sa tavern, na may malaking pagkakaiba sa taas, timbang, at maging sa hitsura. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang mukhang tao. Hindi nataranta si Zhang Yi. Sa loob ng 4 na segundo, mapapansin na niya ang sinumang gustong umatake sa kanya. Maliban na lang kung, tulad ng dati, may nagawang umatake sa kanyang utak habang siya ay walang kalaban-laban, dahilan upang siya ay mataranta sa pag-isip at hindi makapag-concentrate sa pag-activate ng kanyang mga kakayahan. Naglakad si Zhang Yi sa lumang sahig na gawa sa kahoy na gumawa ng langit-ngit. Nagpatuloy siya sa pagsulong. Walang bartender sa bar, at may ilang hindi kilalang inumin sa likod. Maya-maya, narinig ni Zhang Yi na may bumubulong. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa harapan. Napakahaba ng espasyo sa loob ng tavern, parang isang malaki at makitid na simbahan. Isang babaeng parang madre na nakasuot ng itim na roba ang nakatayo sa harap ng altar, taimtim na nagdarasal. Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata at tumingin sa platform. Walang nakitang mga rebulto ng mga Diyos o anumang katulad niyan. May nakaukit lang na malaking black magic eye sa dingding. Nang makita niya ito, alam ni Zhang Yi na napunta siya sa tamang lugar. Dahil may ganoon ding magic eye tatoo sa kaliwang dibdib niya malapit sa puso niya. Sa sandaling ito, tila nag-aapoy ito na nagbibigay kay Zhang Yi ng nasusunog at nakakatusok na sensasyon. Idiniin ni Zhang Yi ang kanyang kanang kamay sa kanyang kaliwang dibdib. Ang sakit na ito ay mahirap gamutin sa pamamagitan ng gamot dahil ito ay parang isang sumpa. Palakas ng palakas ang ingay sa kanyang tenga. Hindi, ang tunog ay hindi umaalingaw sa mga tainga ni Zhang Yi, ngunit direktang pumasok sa kanyang utak. Umalingaw ang tunog sa buong tavern. Ito ay nagmula sa lahat ng direksyon, tulad ng pinakamatulis na bakal na karayom na tumutusok sa isipan ni Zhang Yi. Sa pagpasok sa tavern na ito, humakbang ka sa walang katapusang bangin. Ang mga bulong ng dyablo ay kumalat sa dilim. Ang madilim na mga ilaw ay kumikislap na parang mga ilaw ng multo. Kapag nakapasok ka sa lugar na ito, malilito ang iyong kaluluwa. Mga tao, kayong mga kaawa-awang nilalang na hinihila ng pagnanasa. Sa tavern na ito, nawala lahat ng track ko. Ang ngiti ng dyablo ay nagtatago ng walang katapusang malisya. Ang bawat paghigop ng alak ay isang transaksyon ng kaluluwa. Ang pagklink ng mga baso ng alak ay parang tunog ng mga kaluluwang nabasag. Umaalingaw ang tawa, ang kawalan ng pag-asa ng mga nawawala. Naglalakad palabas dito, hindi na ito katulad ng dati. Katawan na lang ang natitira, gumagala sa mundo. Ang kaluluwa ay inalis at ang buhay ay nawawalan ng ningning.
Nakulong sa isang tavern, hindi makatakas magpakailanman. Maging isang naglalakad na bangkay at sundin ang mga utos ng dyablo. Sa madilim na sulok na ito, lumulubog sa kawalang hanggan. Ang pinto ng tavern ay laging bukas para sa iyo. Ang sinumang pumasok ay hahantong sa walang katapusang kapahamakan. Hindi matatapos ang piging ng dyablo. Mga nawawalang kaluluwa na sugatan magpakailanman ng sumpang ito. Naramdaman ni Zhang Yi na medyo nanginginig pa ang kanyang utak, at biglang may isang malademonyong tawa na nagmula sa paligid. Dahan-dahang lumingon ang madre sa harapan, banal ang mukha, ngunit bigla itong nagdilim at pumikit, parang demonyong nagbabago. Gayunpaman, sa isang saglit lang, muling naliwanagan ang isip ni Zhang Yi. Tiyak na hindi siya mahuhulog sa parehong lugar sa pangalawang pagkakataon. Bago pumasok sa tavern, hinayaan na niya si Yang Xingxin na gamitin ang kakayahan nito sa kanya. Ang Arrow of Oath ang nagtakda ng mga patakaran at bumuo muna ng depensa laban kay Zhang Yi. Kapag nangunguna ang kakayahan na nakabatay sa panuntunan, magkakaroon ito ng malaking kalamangan. Ang utos na ibinigay ni Yang Xingxin ay direktang ibinigay sa utak ni Zhang Yi, na nagtuturo dito na tanggihan ang lahat ng impormasyon maliban sa 5 pandama. Hindi madaya ng mga maling ilusyon ang mga mata, tenga, bibig at ilong ni Zhang Yi. Ang pinakamahalagang bagay ay na si Zhang Yi, na nagpanatiling nakaon ang second hand of time, ay naihanda na ng maaga para sa lahat ng nangyari dito, at syempre hindi na siya mahuhuli muli. Sa isang iglap ay nagkamalay si Zhang Yi, at sa sandaling ito ang demonyong madre ay nakatitig sa kanya na may ekspresyon sa kanyang mabangis na mukha na tila hindi umiiyak o tumatawa. Kapag nangunguna ang kakayahan na nakabatay sa panuntunan, magkakaroon ito ng malaking kalamangan. Ang utos na ibinigay ni Yang Xingxin ay direktang ibinigay sa utak ni Zhang Yi, na nagtuturo dito na tanggihan ang lahat ng impormasyon maliban sa 5 pandama. Hindi madaya ng mga maling ilusyon ang mga mata, tenga, bibig at ilong ni Zhang Yi. Ang pinakamahalagang bagay ay na si Zhang Yi, na nagpanatiling nakaon ang second hand of time, ay naihanda na ng maaga para sa lahat ng nangyari dito, at syempre hindi na siya mahuhuli muli. Sa isang iglap ay nagkamalay si Zhang Yi, at sa sandaling ito ang demonyong madre ay nakatitig sa kanya na may ekspresyon sa kanyang mabangis na mukha na tila hindi umiiyak o tumatawa. Maligayang pagdating sa impyerno, maging isa sa atin. May nakakatakot na tawa sa likod ko. Haha, samahan mo kami. Sabay-sabay tayong uminom ng alak ng mga patay. Kapag tumuntong ka na sa Hell Tavern, hindi ka na makakatakas sa lupaing ito. Ang tinig ay tila nagmula sa underworld, na may masama at madilim na tono na parang ipinagdiriwang ang pagbagsak ng isa pang kaluluwa.